Isang mapagpala at mabuting araw po ang pagbati ko po para sa bawat isa na nakikinig at patuloy pong tatanggap ng kapahayagan ng Panginoon para sa araw na to. At tayo po ay sama-samang manalangin bago ko po ibahagi sa inyo ang Breaking the Cycle of Fatherlessness. Aming Ama sa Langit, patuloy po kaming lumalapit sa iyong harapan at ina-acknowledge, Panginoon, na apart from you, we can do nothing. Kaya salamat po na ikaw ang magpapahayag ng kahalagahan ng pagiging isang ama at ganun din po sa kahalagahan ng pagiging isang responsableng ama sa isang pamilya. Pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy na magbigay ng kapahayagan. Thank you for the wisdom and knowledge and the intelligence to understand, Panginoon, ang iyo pong mga sasabihin, lalo na po sa iyong mga salita. Pagpalain mo po at patuloy na salamat sa biyaya mo sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. So dito po sa ating kasunod na bahagi ng pinahayag po ni Elder Jambo nung last Sunday about sa breaking the cycle of fatherlessness, dito po sa Psalms 103 verse 13 ng Amplified Bible, just as a father loves his children, so the Lord loves those who fear and worship Him with awe-filled respect and deepest reverence. Sa Psalms 103, ito po ay isang powerful section of scripture that can help those who suffered the loss of a father's love. Hindi po yung loss lang ng father physically, pero yung pong pagmamahal ng isang ama. So, as you look closely at this description of our Heavenly Father, you'll gain insight and encouragement to break negative patterns and replace them with a heart filled with God's love. Hindi lang po yung pagbe-break. Nagkaroon kayo ng insight, nagkaroon kayo ng pananaw na mali pala ang nangyayari sa inyong pamilya. At na-encourage po kayo na i-break na yung mga maling pattern. Kaya nga po may mga pagkakataon na nung last na pag-uusap po natin, di ba, yung pag-ititipon po natin ay binrake natin ano yung mga generational curse. Dahil po sa hindi na pagsisihan at hindi tinalikurang pagkakamali mula sa ama, dahil papunta po sa anak, nakikita natin, nagmamanifest, and at the same time, ayaw na po nating ituloy pa sa mga kasunod na generation hanggang sa pagbabalik po ng Panginoon. So, hindi lang po i-break yung negative patterns, but patuloy na i-replace ito ng, pagka may binrake ka kasi, dapat meron kang pamalit or yung magiging pattern mo, paano maging mabuti at responsableng ama na puno ng pagmamahal dahil naranasan mo ang pagmamahal ng Diyos Ama sa langit. So those with a physically or emotionally distant father often have two holes in the heart. At ito po yung tatalakayin natin, bagamat maraming holes ang nararanasan ng mga bata at mga kabataan o ng mga lahat ng mga walang ama, nakilalang ama, ayan, either na maagang nawala yung kanilang tatay or nagkahiwalay. So, ano man po yung dahilan, yung pong hole in the heart ay feeling of insignificance, hindi ka importante, and a lack of security. So, dito po sa first hole, feelings of insignificance, may mga pagkakataon na sabi ko nga po ay huwag tayong mangangako sa ating mga anak nang hindi naman natin natutupad, lalo na po yung mga tatay. Ang tatay ko po noon ay lingguhan lang kung umuwi dahil ang trabaho po niya ay sa AFE Logistics Command. Pero every time po na alam naming uuwi siya, talagang ina-anticipate namin at tuwang-tuwa na po kami magkakapatid. Dahil alam namin, bukod sa pasalubong, pero yung 2 days po na ini-spend niya sa amin weekly, ay every Sunday po pupunta kami magsisimba kami ng sama-sama, then maglalakad kami papunta sa aming lola or yung sa kanyang nanay, at doon po ay silang magkakapatid ay nakikita po namin kung paano silang nag-uusap-usap, kung paano pong mabiruho kasi yung tatay ko, paano niyang binibiro yung nanay niya.
at isang biyaya po ng Panginoon na ah, hindi man perpekto po ang ating mga tatay, pero yung pong alaalang iniiwan sa atin na kahit nga sa hanggang ngayon ay pati yung album namin ay talagang nakapreserve para po nakikita namin habang kami ay lumalaki. Kaya nakita ko po si Nicolette nung ako'y maliit, ganun. Hindi. Pero sa kahawig po ng kanyang nanay or ng tita yata. So, makita po natin na kung may mga pagkakataon pong hindi natin natutupad yung ating ipinangako sa ating anak, sabi nga po, meron pong bata na pinangakuan na magka-camping pero hindi po natuloy dahil pinili nung ama na sumamang mag-golf doon sa mga kaibigan. So, ang sabi po nung anak, I can see that my father never intended to go on that camp out. He just didn't have the guts to tell me. So, lumaki po yung bata knowing that his golf was more important to him, yung sa kanyang tatay, more important than his son. Dito po sa Jeremiah 23:24, makita natin, can a man hide himself in hiding places? So I do not see him, declares the Lord. Do I not fill the heavens and the earth, declares the Lord. At the moment po na nag-declare, kung paano declare ang martial law, makita po natin na ito po ay pinatutupad. At dito, sinasabi ng Panginoon, maitatago nyo ba ang inyong sarili sa akin? So, yun yung pong may mga bagay po na ating ginagawa ay alam ng Panginoon. Wala po tayong maililihim sa Diyos dahil siya rin po yung lumikha sa atin. So, children lost a much needed sense of significance when they don't receive a father's love. Lalo na po yung sa sinabi kong sitwasyon kung hindi na itama nung ama, kung hindi humingi ng kapatawaran yung tatay doon sa kanyang nagawa. Kasi nga, nangako ka, tapos hindi mo naman tinupad. Kaya nga bago po kayo mangako, halimbawa may hiniling ang inyong anak, sige anak, pag-uusapan namin, titignan ko kung yung budget, kung tama, kung may sapat na budget. So yung mga ganong klase po, hindi yung basta ka nangangako tapos hindi mo naman, wala ka naman balak to pa rin. Yun. At makita po natin, as a result, they can feel that they are insignificant even to God. Pero sabi nga po dito sa Psalms 46, 1-2, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear. God is not distant when you're struggling. He is ever present, nearer than your next breath even is. When the world shakes around you, you can still be still because the one holding you will never be shaken. So, yung mga madalas pong paglindol at nakita po natin yung naging resulta. At dapat po mayroon din tayong alam na dapat nating gawin kung may mga shaking man na ganon. Even sa ating buhay, maging handa po tayo. Yung mga pangyayaring hindi inaasahan, biglang naranasan mo, dapat kahit hindi mo pa nararanasan, meron ka ng kaisipan na pag ito yung nangyari, ito yung gagawin kong pagtugon. So, somehow po, inihahanda rin po natin yung ating sarili. Be still and know and believe this truth. Sabi po sa Romans 8:38-39, For I am convinced that neither death nor life nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. So when life feels too hard, it's easy to believe you're alone, unloved, and not seen. But nothing, absolutely nothing, can put distance between you and God's love. Gaano ka mang kasama o kabuti, gaano ka man suwail o hindi ka marunong sumunod. Pero the moment na nag-repent po at manumbalik sa Panginoon, tatanggapin pa rin niya tayo. So, not your fear, not your mess, not your doubt, you are forever held. Kaya lang po, may part tayo na dapat pagsisihan at aminin natin itong mga attitude natin sa Panginoon at patuloy pong tanggapin
yung kanyang pagpapatawad at ganun din yung mga transformation na kanyang gagawin po sa ating buhay. Deuteronomy 31:8, Amplified Bible, "It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not fail you or abandon you. Do not fear or be dismayed." God isn't waiting for you at the finish line. He's already walking ahead, preparing and making the way to go alongside you to get there. And He's right beside you as you move forward. Every single big or small, wherever you go, He's always there. You'll never have to walk into tomorrow alone. Then, yung pangalawa po, second hole ay yung feelings of insecurity. Psalms 94 verse 19, "When my anxious thoughts multiply within me, your comforts delight me." God doesn't just remove your anxious thoughts. He replaces them with comfort, love, and grace. He brings joy even in the middle of stress and overwhelm, and not just after it ends. Let His nearness soothe your heart and gently lift your spirit. At sa 2 Corinthians 12:9, sabi po ng Panginoon, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." So, your limits or our limits are not failures or weaknesses. They are invitations for God's power to step in. When you feel like you're falling short, remember that His grace fills the gap every time. You don't need to be strong enough because He already is. Rely always on Him when He asks you to do or say the truth, because He will sustain the grace and strength you need in order to set you free. The moment na hindi po tayo mag-rely sa Panginoon at sa ating sarili lamang, mahihirapan po tayo. Pero salamat po sa Panginoon na pinagkakalooban niya po tayo ng kakayahan. The moment na aminin natin, "Lord, hindi ko po kaya ito." At paano po natin na mapapalaya sa mga o paano po matatakpan. Ay, actually, hindi matatakpan, talagang dapat mapalaya tayo. At wag na magkaroon ng butas na dahil sa ating kawalan ng ama na kinikilala or ating ama physically. So, God's healing love and touch. So, kaya po tayo makakawala mula dun sa feeling of insignificance at feeling of insecurity. Sa 2 Kings 20 verse 5, "I have heard your prayer. I have seen your tears. Behold, I am healing you." Ito po ang katotohanan, although hindi po applicable sa lahat. A child who grows without a father's consistent, affirming, touching love is often robbed of significance and security. Kasi meron naman pong, bagamat walang tatay or hindi po maganda yung ugali or yung pong pakikitungo ng ama, pero nagabayan naman po either ng nanay, at hindi po yung mga sinisiraan ng mga tsuhin or tsahin. Yun. Ganun din po, kung nasa church na kayo, ay patuloy pong hingin nyo yung tulong ng mga itinalaga ng Panginoon. Kasi nga po, even sa church, di ba, yung parang yung sino ba spiritual father mo? O, yung iba sinasabi si Jesus. O, walang problema. Pero meron po habang nandito po tayo sa lupa, may kikilalanin po tayong tatay natin na source ng ating pong kalakasan, spiritual, at the same time, pinapakinggan natin sa mga pinapayo at mga dapat gawin at sinusunod. Hindi lang pinakinggan, kundi sinusunod din. Okay? So, kasi, lalo na sa panahon natin ngayon, madali na ang information na makuha. At minsan, ang iniisip ng iba, mas matalino ako sa pastor ko. Sa pastora ko. Mas marunong ako dyan. Kaya hindi na sila makikinig at hindi na nila isasangguni. Pero makita po natin na kasama po na yung pagiging,
yung pagbe-break ng cycle of fatherlessness ay hindi lang po sa pamilya, kundi yung pong sa spiritual na family din po. Sino ba kinoconsider nyong kapamilya nyo? Sino ba kinoconsider nyo na source ng kalakasan nyo at patuloy pong lumalago kayo? So, kasama po yun na ina-acknowledge po natin. So, ako personal, na-acknowledge ko na po yung aking pong source at hindi na po ako kumukuha ng iba pa dahil yun pong biyaya ng Panginoon na nasa sa Kanya ay patuloy po niyang pinapasa at sabi nga ay hindi po actually piniprepare na niya yung next generation. Kaya ganun din po yung aming mga ginagawa na ipiniprepare yung mga kasunod na generation. Yung mga willing magpa-prepare. Okay? So, because we've got a Heavenly Father who loves us better and more deeply than any earthly father ever could. So, kaya po mapapagaling itong feeling of insecurity at saka insignificance. But to accept that reality, we've got to look at what our Heavenly Father is really like and view Him through the defective of an absent or distant earthly father. So, isang makita po natin, hindi naman natin ikukumpara, pero wag po nating ihalin tulad ang pagmamahal ng Diyos doon sa nakikita nating pagmamahal ng ating mga ama. Lahat naman po tayo may limitation, even kahit na po nakakilala tayo sa Panginoon at may mga bagay pang itinutuwid ang Panginoon sa atin. Ang tanong, willing po ba tayo magpatuwid, magpatama sa mga maling nagagawa, maling nasasabi, at yun pong mga maling bagay na inaalis sa atin ng Panginoon, willing po ba tayong ipaalis ito? So, lalo na po yung mga negative patterns, negative thinking. Sabi po sa John 16:13, "But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth, full and complete truth. For He will not speak on His own initiative, but He will speak whatever He hears from the Father, the message regarding the Son. And He will disclose to you what He is to come in the future." So, Jesus didn't sugarcoat life. Trouble is real. So, lahat po ng mga sakuna, but so is His victory. So, kung may mga sakuna man, mga maling bagay na nangyayari sa mundo, pero yun po ay napagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesus. Because He overcame sin, fear, death, and despair, you can walk, or we can walk in hope. Take heart, not because life is easy, but because your Savior, our Savior, reigns. We often think that the Lord won't give us more than we can handle, but that is not the case. The Lord will definitely give us more than we can handle, but He will remain by our side while, kailan po siya magre-remain sa ating side? While we are walking through it. Hindi po natin iniisang tabi, hindi natin pinansin yung mga pagsubok na dumarating sa atin, pero maihahandle po natin yon kung kasama po natin ang Panginoon dahil pinagdaanan natin. Chinus natin na, Lord, ano yung tinuturo mo sa akin sa mga pangyayaring ito? Kung bakit ako kinakapos? Kung bakit ako laging hindi nakakapag-save? Yan. Ano yung itinuturo mo sa akin? At willing ka bang magpatama kung mali ang ginagawa mo at may sinasabi ang Panginoon sa iyo? So, even in the Christian community, sabi nga po yung hindi po naging religion lang ang pagsali sa mga totoong Kristiyano or yun pong totoong iglesia na ang pinapangaral at ang itinataas ay si Hesus Kristo. Kaya po yung iba ay hindi nagtatagal. So, hindi po kasi kinukonsider. Ay, dahil lalo na pag yung sa mga online, mas magaling si ganon. Hindi naman po sa pagalingan yun kundi kung ano yung pagkatawag ng Panginoon ay siniserve natin. So, final encouragement, you're not alone in this feeling.
Overwhelmed doesn't mean you're weak. It means you're human. So, hindi ka po alien. Although, sabi nga po, alien tayo dito sa mundo dahil hindi naman ito talaga yung permanent na tirahan natin. But in your humanness, you are met by the divine love and grace of the Lord. Let these scriptures be a reminder, you are never alone, never forgotten, never forsaken. Lagi kang inaalala, lagi tayong minamahal, at hindi tayo nalilimutan ng Panginoon. At hindi tayo iniisang tabi. God is with you, strengthening you, and offering you rest for your soul. Dahil ang kaluluwa po natin ang malimit mapagod. He will walk with you every step of the way in big things or small. So, hold on to the word. Speak it aloud. Pray it back to God even in the chaos. His peace will find you. Sa kabila ng mga pangyayari na minsan ay hindi na natin maintindihan, pero tignan po natin at patuloy na ang karakteristik po ng Panginoon dito po sa Psalms 103 verse 1 to 18. So, bless and affectionately praise the Lord, O my soul, and all that is deep within me, bless His holy name. Bless and affectionately praise the Lord, O my soul, and do not forget any of His benefits, who forgives all your sins and who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you lavishly with loving kindness and tender mercy, who satisfies your years with good things. Happy birthday po, Nanay Lorna. 79th birthday ngayong araw na to, so that your youth is renewed like the soaring eagle. The Lord executes righteousness and justice for all the oppressed. He made known His ways of righteousness and justice to Moses, His acts to the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in compassion and loving kindness. He will not always strive with us, nor will He keep His anger forever. He has not dealt with us according to our sins as we deserve, nor rewarded us with punishment according to our wickedness. For as the heavens are high above the earth, so great is His loving kindness toward those who fear and worship Him with awe-filled respect and deepest reverence. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Just as a father loves his children, so the Lord loves those who fear and worship Him with awe-filled respect and deepest reverence. For He knows our mortal frame. He remembers that we are merely dust. As for man, his days are like grass, like a flower of the field, so he flourishes. For the wind passes over it, and it is no more, and its place knows it no longer. But the loving kindness of the Lord is from everlasting to everlasting on those reverently fear Him, and His righteousness to children's children. Kaya yan po yung napakahalaga. Yes, may mga pagkakataon na akala natin mapapahamak na yung ating mga anak. Pero the moment po na makita natin at angkinin itong verse na to, loving kindness ng Panginoon is from everlasting to everlasting on those who reverently fear Him, and His righteousness to children's children. So, generational God, meron po tayo. To those who honor and keep His covenant and remember to do His commandments, imprinting His word on their hearts. So, yung pong para masalin po yung righteousness to children's children, to those who honor and keep His covenant. So, sa verse 19, makita po natin kung nasa ano ang Panginoon.
The Lord has established His throne in the heavens, and His sovereignty rules over all the universe. Bless the Lord, you His angels, you mighty ones who do His commandments, obeying the voice of His word. Bless the Lord, all you His hosts, you who serve Him and do His will. Bless the Lord, all your works of works of His in all places of His dominion. Bless and affectionately praise the Lord, O my soul. In addition to letting God's love and acceptance break the cycle of hurt in your own life, if you're a father yourself, you can break the cycle by making sure your children don't have to suffer this hurt. Ano po yung hurt na yon ng mga bata? Yun pong feeling of insignificance at yung feeling of insecurity. Paano po nangyayari yon? Minsan sa sobrang pagmamahal nyo, binigay nyo ng lahat. Pero hindi po, sabi nga hindi naman yun ang mga hinihingi ng anak or yung pong kinakailangan ng anak. Makikita rin po nila na higit ang pangangailangan nila sa paggabay at pagmamahal ng mga magulang, lalo na po ng ama. Even the best of fathers can't match our Heavenly Father's perfection. But the best way to give your children's clear picture of a loving and living God is to love them with Christ-like love. So, yun kung paano pong pinakita ni David kung paano nating i-bless ang Panginoon dahil sa kanya pong mga bagay na ginawa. Pakita rin po natin sa ating mga anak kung paano po ang pagmamahal na ginawa ng Panginoon sa atin. At dito po sa Psalm 68 verse 5, a father of the fatherless and a judge and a protector of the widows is God in His holy habitation. So, sa pagpapala po ng Panginoon at dalangin ko po na bawat isa ay natanggap po at patuloy po nagbigay ng kapahayagan ng Panginoon at kung kaya nyo pong i-open sa inyo bilang isang pamilya at patuloy pong pagsisihan kung may kinakailangan man na pagsisihan, mga paghingi ng tawad, mga bata sa ama, mga ama sa anak, kilalanin nyo po ang inyong mga anak. Baka mas kilala nyo pa yung mga kaibigan nyo kaysa sa inyong mga anak. So, yun po yung kinakailangan po natin, lalo na po sa panahon na ating kinabibilangan ngayon. Ang pagmamahal na tunay ng isang ama para sa kanyang anak at patuloy po na maipakita natin ang pagmamahal ni Kristo na ibinigay po ang kanyang buhay para po tayo ay matubos sa kasalanan. Panginoon, pagpalain mo po aming Ama sa Langit ang mga tumanggap ng iyong pong kapahayagan at makita po nila, makita namin at maranasan namin sa araw-araw. Napakabuting Ama mo po ang aming Ama sa Langit na patuloy pong ipinapadama sa amin na anuman po ang mangyari sa aming buhay, ikaw pa rin na may kontrol at patuloy mo pong nalalaman ang lahat ng bagay sa amin, wala po kaming maitatago. At sa katotohanan yan, isang bagay po na nakakagalak, Panginoon, ang iyo pong pagpapatawad, ang iyong pagtanggap, ang hindi mo po pagbibigay sa amin ng ayon sa aming nagawang pagkakamali o pagkakasala sa iyong harapan, kundi na andun po ang iyo pong compassion at ang iyong loving kindness na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa mga nagsisisi at patuloy pong pinipili na sumunod sa iyo, magbago ng buhay, magbago ng kaisipan, at patuloy pong ipamuhay ang iyong mga salita at isang biyaya po na gawin ang iyong kalooban, ang purpose mo at ang destiny mo para sa buhay ng bawat isa. Ikaw po ang patuloy na mag-umusap sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na spirito na nasa amin at pagpalain mo po ang bawat isa at ang kanilang pamilya, ang mga anak na nag-aaral, patuloy po nila pagbutihin at intindihin, Lord, ang hirap na ginagawa ng kanilang hindi lang kung parehong magulang po yung nagtatrabaho at patuloy nagsusumikap, nagbibigay ng gabay sa kanila, ay wag po nilang sayangin sa mga maling kaparaanan at pag-aaksaya ng oras sa paglalaro at hindi sa pag-aaral,
kundi patuloy po na maunawaan po nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang ama na kanila pong laging malalapitan, mahihinga ng tulong, mahihinga ng payo, at ikaw po ang patuloy na magbigay ng kapahayagan sa bawat isang pamilya dahil tinawag mo kami para po maging isang tunay na pamilya dito sa lupa na nagkakaisa, patuloy po nagmamahalan, patuloy po Panginoon na tinatanggap ang anumang kahinaan na hindi po namin hahayaang mananatili dahil ikaw ang nagbibigay ng kalakasan upang mapagtagumpayan, upang maiba ang aming mga maling ginagawa sa buhay. Kaya salamat po, O Diyos na banal, sa iyong kabutihan, pagpapala at biyaya, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Isang magandang araw po ng linggo at tungkat sunod pong linggo sa bawat isa sa pangalan ni Jesus.